Paano kung meron talagang eskwelahan na nagpapalaki ng mga bata para maging serial killer, assassins, secret agents, ang mga napapanood lang natin sa mga pelikula? Ano kayang pakiramdam kung makapasok ka sa ganitong kalupit na school na tila pangarap mo lang pero sila kinalakihan na? Welcome back sa Pokon Recaps. May isang institusyon na pinapatakbo ng gobyerno na tinatawag na Prescott Academy. At ang tanging ginagawa nila doon ay mag-breed ng mga babaeng assassin mula pa sa kanilang pagkabata. Hindi ito drama. Ganito talagang seta. 10 buwan pa lang ang bata, halos wala pang ngipin, hindi pa maayos ang tayo, pero trained na agad. Sa 3 taong gulang, baril na ang hawak nila na mas matangkad pa sa kanila. Sa edad 5, nagmamaneho na. At sa edad 6, high-speed car chase na ang practical exam. At sa pagdadalaga nila, handa na silang isaba sa anumang misyon nang walang suspecha dahil sino ba naman ang magsosuspecha na assassin ang mga batang babae? Si Hardman ang sa likod ng lahat ng ito. At ang unang batas niya ay no attachments. Walang pangalan ng mga bata, numero lang ang tawag sa kanila. Walang kaibigan, walang pamilya, walang koneksyon kahit sa isa't isa. Ngayon, ang pinakamahusay sa lahat ay si 83. Pinakamabilis, pinakamatalas, pinakamalakas sa mga labanan. Ngunit kahit gaano pa siya kabangis bilang killing machine, may isang bagay sa loob niya na tila kulang para sa kanya. Kaya hindi siya nasasanay sa sistema. Nakakaramdam siya ng ibang bagay. At para sa Prescott Academy, yun ay matinding ipinagbabawal. Isang araw ng training, binigyan ng mga bata ng simpleng gawain. Tutuhugin ang mga manika ng ballpen. Ginawa ng lahat ang utos maliban kay 83 na kinarga pa ang laruan at inilapit sa kanyang dibdib. Pinunit ni Hardman ang ulo ng laruan bilang demonstrasyon na hindi dapat sila makaramdam ng pag-ibig. Isang kahinaan na yun. Pero para kay 83, simula yun ng isang desisyon na gagawin niya pagdating ng panahon. Habang lumalaki si 83, lalo ring tumitindi ang epekto ng mundong hindi niya pwedeng maranasan sa buong buhay niya. Sa isang misyon, habang nagmamasid siya sa target, napansin niya ang party sa katabing bahay. May mga kabataang katulad niya, nagtatawanan lang, sayawan, walang iniisip kundi ang normal na pamumuhay. Doon niya naunawaan ng lubos na ang malaking parte ng buhay na hindi niya mararanasan pa kung magpapatuloy siya sa Prescott. Kaya nakakaisip na siya minsan ng planong makatakas. At kung gagawin niya man ito, kailangan niyang malaman kung paano ba talaga ang normal na buhay ng isang dalagang Pilipina. Kaya ginawa niya ang pinakamadaling paraan, ang manood ng mga pelikulang Mean Girls, The Princess Diaries, Clueless, bumili ng mga magazine ng palihim kahit nasa misyon at binabasang patago sa gitna ng mga boring na mission briefings. Isang araw, nahuli pa siya ni Hardman na nagbabasa ng magazine sa gitna ng pinakaimportanteng bagong misyon at binawarningan na siya. May isang arms dealer at pinakamapanganib na babae sa mafia, si Victoria, ang minamatyagan nila. 2 araw na lang ang pagitan bago siya makatago uli, kaya kailangan nilang mahuli siyang buhay. Gustong-gusto ni 84 na mapasa kanya ang misyon, kaso lagi lang siyang pangalawa sa lahat. Kaya inggit na inggit siya kay 83. Kahit kabisado niya pa ang misyon, sa 83 pa rin ang gusto ni Hardman para sa misyon. Dito na magsisimula ang lahat. Sa isang construction zone, 3 hostage ang hawak ni Victoria, kasama ang kanyang mga tauhan. Inaalis na niya ang blindfold ng mga ito. At ang isa sa mga hostage ay si 83 pala. Boom panes! Sa isang iglap, sinugod niya ang mga gwardya, pinalaya ang 2 hostage, ikinabit ang hook kay Victoria na nakakonekta sa eroplano sa taas. Biglang hinatak sila sa ere. Hawak pa rin ni Victoria ang baril kaya ginawa na ni 83 ang pinakamakatwirang bagay na gawin. Tinanggal niya ang sariling harness at bumagsak sa ilog sa ibaba. Si Victoria lang ang nakarating sa eroplano. Nawawala si 83 at tinatawagan na siya ni Hardman para i-rescue ulit. Sasagot pa sana siya, kaso naisip niyang ito na ang hinihintay niyang pagkakataon para makatakas na matagal niya nang inaasam. At doon niya na itinapon ang relong may tracker at wala na itong balikan. Nang wala na silang makuhang sagot, nag-declare na si Hardman na inactive na sa 83. Nagpatuloy si Hardman sa pagtatanong kay Victoria at si 83 naman ay nagsimulang mabuhay ng normal sa unang pagkakataon. May bago na siyang pangalan na Megan, bagong school sa Newton at bagong pamilya sa pamamagitan ng isang website
at bagong simula. Sinalubong siya ng magiging pamilya niya sa airport, ang nanay niya at ang anak niyang si Parker at ang spoiled brat na si Liz na hindi natutuwang makita siya. Sa unang araw ng school, pumasok si Megan sa nakakatawang outfit kaya agaw pansin siya sa lahat. Tinawag pa siyang sariwang karne ng isang bully na si Gooch kaya pinahiram na lang siya ng mas maayos na damit ni Liz pero binili nitong wag nang lalapit pa sa kanya. Sa morning assembly, ipinakilala na siya bilang foreign exchange student from Canada pero binubuli pa nga siya ng crowd at pinapabalik na siya sa Canada. Pero mas matindi pa ang pinagdaanan niya sa dating buhay niya kaya wala lang ito. Hindi siya maapektuhan ng pangasar ng crowd. Sinisigaw nilang dapat i-report ang fake Facebook page na nagpapakilalang Pokon Recaps. Dilulo ka ba? Support the original only. Sa gitna ng gulo, kumanta bigla ang musikero ng school na si Cash. Ang pinakapopular na lalaki, ang tipo ng lahat na tumugtog para maputol ang sigawan. Nabighani agad si Megan sa kanya sa isang tingin. Pero hindi niya pa nakikilala ang ganitong uri ng lalaki sa totoong buhay. Sa biology class, nakilala niya si Roger, ang nerd na tech guy ng school band. Tahimik lang sa sulok pero panay ang tingin sa kanya. Obvious na may gusto ito sa kanya pero hindi obvious kay Megan kasi na kay Cash lang ang isipan niya. Isang araw, tinimbrihan siya ng mga babae sa klase na ang totoong tipo daw ni Cash ay ang mga babaeng gumaganap bilang school mascot. Naniwala naman siya na totoo ito at pumunta para mag-audition. Nagpakita siya ng mga pangmalupitang moves sa walang paking babae at tanggap na agad siya. Sa unang practice, tuwang-tuwa siya na gumanap bilang mascot pero may grupo ng mga nakamaskarang lalaki ang biglang sumugod papunta sa kanya at nagtatangkang kidnapin siya. Maling tao ang ginago nila. Sa loob ng ilang segundo, pinatumba niya agad silang lahat. Napatigil ang lahat at nasaksihan kung paano niyang pinatumba ang mga lalaking nantitrip lang pala. Kaso nakuhaan siya ng video at bago pa man matapos ang araw na yon, nag-viral na ang video niya sa YouTube. Sa Prescott, nakita agad ng grupo ni Hardman ang video at suspecha nila nagtatrabaho na si Megan para sa kalaban. Sa school naman, sikat na siya sa buong campus at dahil dito, natipuhan na siya ni Cash at nag-imbitang pumunta siya sa practice ng banda. Kaya kilig-kilig naman siya. Kalaunan, nagkita sila ni Roger at nagkwentuhan pero naantala ito nang dumating na ang banda at nagbanding na ang dalawa at nagkakamabutihan. Kilig-kilig si Megan na makasama siya at inimbitahan pa nga siya ni Cash sa darating na party. Ngunit bago pa man matapos ang araw, kinidnap na siya ng mga tao ni Hardman. Ininjectionan ng truth serum. Tinanong pa kung para kanino siya nagtatrabaho pero ang sagot niya para sa sarili niya kasi gusto niya lang mabuhay ng normal tulad ng ibang bata. Naniwala naman si Hardman sa kanya pero hindi niya ibibigay ng ganun kadali ang kalayaan niya. Bumalik ka sa loob ng 2 araw. Pagkatapos, ibinagsak lang siya sa harap ng bahay nila na langung-langu pa sa truth serum. Dumating na din ang araw ng party at pumunta sila ni Liz, ang party ni Gooch. At sa gulat niya, natagpuan niya dito sa 84 na nagpapakilala sa pangalan na Heather. Alam niyang pinadala siya dito bilang mata ni Hardman. Nagtalo sila at niyabangan pa nga siya ng bago niyang pabango. Si Roger din ay dumating sa party. Ngunit naabutan niya si Megan na nakikipaglaplapan na kay Cash. Aray ko! Kaya tahimik na lang siyang umalis. Sa katapusan ng gabi, inimbitahan ulit siya ni Cash para sa homecoming date naman. Kaya kilig-kilig naman niyang tinanggap uli. Kinaumagahan na pagsakay niya sa school bus, sa gulat niya, ang driver ay si Hardman na nakadisguise. Nagbababala na ito dahil nakatakas pala si Victoria sa Prescott at kaaganti ito sa kanila. Bumalik ka na. Ayaw ko. Sige, kung buo na ang desisyon mo, ibig sabihin mawawalan ka na ng access sa Preston at wala ka nang aasahan sa amin kung ano man ang mangyari sa'yo o sa bagong pamilya mo. Pero buo na ang desisyon ni Megan. Kaya kalaunan, sa biyahe ni Megan at Liz papunta sa school, biglang may humabol sa kanilang kotse. Pinagbabaril sila! Nagulat si Liz at natakot kaya siya na ang nagmaneho. High-speed car chase sa kalsada. Malupit pala siyang magmaneho na hindi pangkaraniwan para sa isang high school student. Kaya nagtaka na si Liz sa kanya at kwento niya na ang buong katotohanan sa buhay niya at kung ano ang nangyayari. Natapos ang habulan sa isang junk shop at magbabanggaan na sila.
boom, panis! Nakaligtas man sila, pero pagbukas niya, wala na ang assassin. Ngunit pamilyar sa kanya ang pabango. Si Heather pala yun. Tumawag siya kay Hardman at nalaman niyang nagtraidor na pala si Heather sa Preston na siyang dahilan kung bakit nakatakas si Victoria. Hiniling niyang bigyan siya ng armas panlaban sa kanila, pero sinabi nitong, wala na kaming maitutulong sa iyo, iha. Yan ang ginusto mong buhay at ipapatumba na namin ang lahat ng nanonood na hindi nakasubscribe. Masama ang loob ni Megan at gusto niya nang umalis para hindi na mapahamak pa ang pamilya niya. Pero kinontra siya ni Liz. Pamilya na tayo ngayon. Walang iwanan. Mas lalala lang ang lahat kung aalis ka pa. At mula noon, mas tumibay na ang tunay nilang pagkakaibigan. Lumipas ang mga araw, dumating na ang homecoming night. Alam na ni Megan na hindi totoo ang lahat ng inaasahan niya sa normal na buhay. Lumalabas na ang personalidad ni Cash na ang gusto niya lang ay ang pagiging popular niya sa lahat, pero wala talaga siyang pake kay Megan. Kaya iniwanan niya na ito at pumunta kay Roger na totoong nagmamalasakit para sa kanya. Inimbitahan niya itong sumayaw, pero huli na ang lahat dahil meron na pala siyang date na walang iba kundi si Heather na nagsabing hawak ko ang beat. Nagsimula ang labanan mula sa dance floor, nagskandalo sila at nasira ang party. Nagbabakan sa harap ng lahat hanggang sa tagu-taguan sa kusina na may kutsilyo. Dalawang trained assassin na may iba't ibang dahilan para manalo. Sa huli, masasaksak na si Megan ni Heather pero naunahan na siya ni Liz sa likod niya. Pinatulog siya ni Megan na bagsak. Ngunit hindi pa tapos ang gabi. Pagbalik nila sa bahay, nakita nilang hawak na ng mga tauhan ni Victoria ang buong pamilya niya. Dumating na siya at lalaban pa sana, pero nahuli din nila agad si Liz, kaya sumuko na siya. At doon inihayag ni Victoria na hindi lang pala siya basta arms dealer. Siya ang unang produkto ng Preston Academy. Siya si number 1. Katulad ni Megan, umalis din siya. Iniisip din niyang ninakaw sa kanya ang pagkabata niya, pero hindi niya kailanman mapapatawad si Hardman dahil doon. Naglaitan sila at hinamon siya ni Megan, kaya nagpunuan sila nang biglang dumating ang mga armadong nilalang. Si Hardman pala kasama ang kanyang mga reinforcements. Nadali ng tranquilizer kaya tumba si Victoria. Ayaw man aminin ni Hardman na dumating siya para iligtas si Megan, pero niyakap na siya nito at makikitang naging emotional din ang dalawa. Sa uling eksena, syempre dapat happy ending din ang love story niya. Kaya hinarang niya si Roger sa kalsada gamit ang helicopter at sinabihang sumama na sa kanya. Sino ba naman ang tatanggi? Kaya lumipad na sila sa kalangitan. Hindi man matatapos ang buhay niya bilang assassin, pero ngayon, meron na siyang masasabi nating totoong buhay-buhay. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, gugustuhin mo bang maging pinakamahusay na assassin o maging karaniwang tao lang pero kasama mo ang mga mahal mo sa buhay? Anong pipiliin mo? I-comment mo nga ang gusto mong i-recap namin next. So, subscribe para sa marami pang masasarap na recap.